Sa pagmamahalang pangarap at estado ng buhay ang pagitan. Sapat nga ba ang pag-ibig para ang pagmamahalan ay maipaglaban? Si Mateo ay isang probinsyano na lumaki sa isang maliit na baryo. Sa araw-araw na pagtatrabaho sa bukid kasama ang kanyang ama, ay ramdam niya ang sobrang hirap ng buhay. Minsan, habang nakatingin sa malayo, ay pinangarap niyang magkaroon ng mas magandang buhay. Buhay na nais niya para sa kanyang mga magulang. Isang araw, kauuwi niya lamang galing bukid nang marinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang tungkol sa hirap ng buhay. Dahil doon ay naisipan niyang magtrabaho sa Manila upang kumita at makaipon ng mas malaking pera. Mateo anak, kamusta ang araw mo sa bukid? Tanong ng nanay ni Mateo nang makita siyang nakatayo sa pinto. Hinarap ni Mateo ang kanyang ina at eksakto namang lumabas galing sa kanilang silid ang kanyang ama. Ito na ang tamang pagkakataon upang sabihin sa kanyang magulang ang kanyang desisyon. Ayos naman po, Nay. Medyo mahirap pero kaya pa naman. Nakangiting sabi ni Mateo. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang buhay natin dito sa baryo. Mahirap. Mahirap talaga ang panahon ngayon. Malungkot na sambit ng kanyang ama. Iintindihan ko po, Tay. Kaya po, nais kong ipaalam sa inyo ang pasya kong magtrabaho na sa Manila. Sa Manila? Anak, hindi ba delikado roon? Wala kang makakilala roon, Mateo. Nag-aalalang ani ng kanyang ina. Naiintindihan ko po na nag-aalala kayo, Nay. Pero gusto ko pong subukan. Para sa atin din po ito. Para sa kinabukasan natin. Malay natin, baka nasa syudad pa lang swerte. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan bago ito basagin ng tinig ng kanyang ama. Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan ka namin. Buong suporta na saad ng kanyang ama. Bilang magulang ay alam ng kanyang ama na marapat lamang na hayaan niya ang kanyang anak na lumipad ng matayog. Isang araw bago ang kanyang pagluwas, ay inayos na ni Mateo ang kanyang mga gamit at inilagay lang sa isang backpack. Hindi kasi nila kaya kahit maliit na maleta. Pero sapat na ang gamit niyang bag upang magkasya ang kanyang mga gamit. Nay, Tay, aalis na po ako. Pagpapaalam ni Mateo at kinuha na ang kanyang gamit. Mag-iingat ka anak ha. Lagi kang magdadasal at tumawag at mag-text sa amin. Sambit ng kanyang ina na emosyonal na. Alalahanin mo ang mga itinuro namin sa'yo. Huwag kang magpapadala sa tukso ng lungsod. Bilin ng kanyang ama na siya namang tinanguhan ni Mateo. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating na rin si Mateo sa lungsod ng Manila. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad nang naghanap ng trabaho. Samot-saring establishmento ang kanyang tinungo hanggang sa inabot na siya ng gabi. Nagpalipas siya ng gabi sa isang iskinita at nang sumapit ang sumunod na araw ay muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Sa tiyagang maghanap ay napadpad si Mateo sa harap ng isang malaking mansyon. Tinitigan niya ang mansyon at sa likod ng kanyang isip ay nangarap siya na balang araw ay magkakaroon din sila ng bahay na kasing ganda ng nasa harap niya. Akmang lalampasan na ni Mateo ang mansyon nang mapukaw ng isang signage ang kanyang paningin. Agad siyang nag-doorbell at naghintay pa siya ng ilang segundo bago lumabas ang isang ginang na nakasuot ng pang-maid na damit. "O iho, anong sadya mo?" Tanong nito sa kanya. Magandang araw po. Nakita ko po kasi na hiring kayo. Gusto ko po sanang mag-apply bilang driver o kaya kahit katulong na lang po o kung ano man pong available na posisyon. "Pasensya na iho, hindi na kami hiring ng driver o ng katulong. Pero hiring kami ng hardinero. Kaya mo ba yon? Ayos lang ba yun sa'yo?" Opo. Ayos lang po yun sa akin. Kahit ano po ay ayos lang. Agaran niyang pagpayag. Pinagbuksan na siya ng tadhana sa isang trabaho kung kaya ay hindi na niya ito tatanggihan pa. "Huwag kang mag-alala, kahit hardinero ka lang ay matas ang sahod mo." Sambit ng ginang habang papasok sila sa loob ng mansyon.
Sa loob ng mansyon ay lalong namangha si Mateo nang makita kung gaano ito kalawak. At ang mas nakapukaw pa ng atensyon niya ay ang mga nagagandahang disenyo at mga mamahaling gamit. Wala ang senyorita ngayon, kaya ako munang magigiya sa'yo. Marunong ka ba pagdating sa mga halaman? Tanong ng ginang sa kanya. Opo, sa probinsya po ako nakatira kaya naman ay maalam ako sa mga halaman. Mabuti naman. Kung ganon ay hindi na kita kailangang turuan pa sa tamang pag-aasikaso ng mga halaman. Ani ng ginang at ngumiti. Ito ang kwarto mo. May sariling banyo kaya hindi mo na kailangang lumabas. O siya, magpahinga ka na. Bukas magsisimula ka na. Bukas din ay ipapakilala kita sa mga kasamahan mo dito sa mansyon. Saad ng ginang bago umalis. Namangha naman ang binata kung gaano kalaki ang kwarto niya. Bilang isang laki sa hirap, ay napakalaki na ng kwarto para sa kanya. Malaya niyang iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. Wala halos disenyo roon, ngunit kompleto naman ang mga gamit. Nang maupo siya sa kama ay dali-dali niyang ibinalita sa kanyang magulang ang pagkakatanggap niya sa trabaho. Habang inaayos ang kanyang gamit, ay magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Mateo. Mayroong saya sapagkat may trabaho na siya. Mayroon ding lungkot dahil malayo siya sa mga magulang niya. At mayroon ding galak at kaba dahil sa panibagong yugto ng buhay na tatahakin niya. Kinabukasan, mahikab-hikab pang bumangon si Mateo mula sa kama. 4:00 pa lang ay gising na siya, ngunit nanatili pa siya sa kanyang silid dahil napakatahimik pa ng buong mansyon. Nang mag-7 ay doon lamang siya lumabas at agad naman siyang natagpuan ng mayordoma. Gising ka na pala, iho. Halika't mag-almusal ka muna. Mamaya ay ipapakilala na kita. Ituturo ko na rin sa iyong hardin na pamamahalaan mo. Sige po. Pagsang-ayon ng binata dahil mula nang lumuwas siya sa Manila ay hindi pa siya nakakakain. Nang matapos sa pagkain ay agad siyang pinakilala ng ginang sa mga kasambahay, driver at guard sa mansyon na siyang mga magiging kasamahan niya. Si Manong Jeff ang siyang guard ng mansyon habang ang kambal na sina Darwin at Darwin naman ang mga driver. At ang isang katulong na kasakasama ng mayordoma sa mansyon ay si Anya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Mateo ang malagkit na tingin ni Anya sa kanya. Nangaakit ang aura niya habang nakatingin kay Mateo. Kaya naman ay mabilis na nag-iwas ang huli dahil kabilin-bilinan ng kanyang ama na lumayo sa tukso. Matapos makilala ang mga kasamahan, ay nagtungo na sina Mateo at ang mayordoma sa may hardin. Ito ang hardin ni senyorita. Asikasuhin mo ito ng maayos. Ayaw na ayaw pa naman nun ng palpak at sobrang masungit rin yun madalas. Kahit wala siya ngayon dito, ayusin mo pa rin ang trabaho mo. Bilin ng mayordoma. Tuwing umuuwi siya, ang hardin niya ang agad na una niyang binibisita. Kaya siguraduhin mong malinis ang hardin. Maliwanag ba? Tanong ng ginang sa kanya. Opo. Sisiguraduhin ko pong laging maayos at malinis itong hardin ni senyorita. Aayusin ko po ang trabaho ko. Determinadong sambit ni Mateo. Yan ang gusto ni senyorita. May determinasyon sa trabaho. O siya, mauna na ako sa'yo. Magsimula ka na ring magtrabaho diyan. Hindi ko alam kung ngayon ba o bukas uuwi si senyorita. Kaya magsimula ka na ngayon. Ani ng ginang at iniwan na sa hardin si Mateo. Nang makaalis ang ginang ay mariing tinitigan ni Mateo ang buong hardin. Maraming mga halaman doon ngunit hindi nakaayos. Imbis na maaliwalas tignan ng hardin ay tila naging magulo ito na animoy kagubatan. Kaya matapos huminga ng malalim ay itinaas ni Mateo ang manggas ng suot niyang long sleeve na pangbukid bago simulang ayusin ang hardin. Ang mga ligaw na damo ay walang pasabing binunot ni Mateo hanggang mawala ang mga ito sa kanyang paningin. Sumunod niyang inasikaso ay ang pagkukorte sa mga shrubs o palumpong na naroon. Ang mga nasa gilid na palumpong ay ginupit niya na hugis bilog, habang ang mangilan-ngilan sa may gitnang bahagi ay kinorte niyang puso at doon itinabi ang kawayang upuan. Sunod ay binawasan niyang mga sanga ng mangilan-ngilang puno bago putulan at ayusin ang treles na nasa may pinakaharapan na siyang pinalilibutan ng makukulay na bougainvillea.
Sa pinakasentro ng hardin ay naroon ng mga roses na nakatinim. Mahilig sa hardin pero pagdidilig lang yata ang alam. Swerte nyo at nandito na ako. Hindi ko lang kayo aayusin dahil palalaguhin ko din kayo. Pagkausap niya sa mga halaman. At hindi pa nga lumulubog ang araw ay tapos na ni Mateo ang pagsasaayos sa hardin. Napangiti si Mateo sa kanyang sarili dahil sa naging kinalabasan ng hardin. Mula sa itsurang magulong kagubatan ay naging mapayapang tanawin ng hardin. Oh, may humabol pa. Anya nang makitang nag-aagaw buhay na lavender sa sulok. Dali-dali ngunit maingat na minungkal ni Mateo ang lavender na bulaklak at saka ayon itinanim sa gilid ng pathwalk. Ngayon pa lang ay nakikinita na ni Mateo na magiging Little Amsterdam ang hardin sa oras na mabuhay niya ito. Ay grabe naman yan. Hindi makapaniwalang untag ni Anya nang makita ang hardin matapos niyang hatiran ng merienda si Mateo. Napakaganda na ng hardin. Ang galing-galing mo naman, Mateo. Lalo tuloy ako nagkaka-interes sa'yo. Pasensya ka na, Anya. Pero mukhang mas magkaka-interest pa ako sa mga bulaklak kaysa sa mga babae. Sagot ni Mateo sapagkat nakaukit na sa kanyang isipan ang bilin ng kanyang ama. Ang suplado mo. Lalaki ka lang. Pipigay ka rin sa akin. Sumbat ni Anya sabay subsob ng kanyang hinaharap kay Mateo na walang pakialam. Ilang linggo na mula nang magsimulang magtrabaho si Mateo sa mansyon. Ngunit hindi pa rin niya nasisilayan ng among babae na kung tawagin nila ay senyorita. Sa mga linggong nakalipas ay nagawa ng buhay ni Mateo ang hardin. Ang mga bulaklak na kanyang isinaayos ay buhay na buhay na. Ngayong linggo ay maaari na siyang mamitas ng mga matured flower na pwede nilang ilagay sa flower vase at i-display sa mansyon. Maraming salamat. Pasasalamat ni Mateo kay Anya na dinalahan siya ng pagkain. Ang aga mo kasing nagising, kaya naisip ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal. Ani Anya. Ayos lang. Sanay din naman akong hindi nag-aalmusal. Sagot ni Mateo dahil sa probinsya ay bihira lamang silang mag-almusal. Ang bait mo no? Tapos ang pogi at macho mo pa. Kaya kita nagustuhan eh. Pambobola ni Anya. Napailing na lamang si Mateo. Sa mga nakalipas ding linggo ay walang mintis na hindi nagpapapansin si Anya sa kanya. Bagaman laking hirap ay maibubuga naman ang kanyang itsura. Salamat din sa pagbubukid kung kaya ay maskulado ang katawan niya. Pasensya ka na talaga, Anya. Pero kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Mas malakas ang pananalig ko sa pangarap na nais ko para sa mga magulang ko kesa sa pansariling kaligayahan. Isa lamang ang pangarap ni Mateo bago umalis ng kanilang probinsya, kung kaya naman ay iyon lang din ang bibit-bitin niya pa uwi. Para sa kanya ay may tamang oras ang pag-ibig at ang babae. At hindi pa iyon ngayon sapagkat kailangan pa niyang iangat sa hirap ng buhay ang kanyang mga magulang. Naku Anya, kanina pa kita hinahanap. Dadating ang senyorita ngayon. Kaya ayusin mo ng mga gamit niya. Linisin mo rin ang kwarto niya, lalo ng opisina niya. Sunod-sunod na sambit ng mayordoma. Ay, ang maarte at ang supladang senyorita ay pauwi na. Sarkastikong ani Anya bago magmarcha patungo sa silid ng senyorita. Naging abala ang bawat isa dahil pauwi na nga ang kanilang senyorita. Hindi na linya ng kanyang trabaho ang maglinis, ngunit tumulong pa rin si Mateo. Pagkatapos niyon ay naligo na siya at nagbihis upang maging presentable sa harap ng senyorita. Nang matapos siya at lumabas ng silid ay tahimik ng buong mansyon. Dali-dali siyang tumungo sa labas kung nasaan ang hardin. Doon ay natagpuan niya ang lahat ng mga kasamahan. Ngunit nang ibabaw ang imahe ng isang figura na kanilang kasama. Nakatalikod lang ito ngunit naaaninag na ang taglay nitong ganda sapagkat halos perpekto ng hugis ng kanyang katawan. Mahaba tumaalon sa dulo ang buhok niya. Balinkinita ng kanyang katawan at kitang-kita ang kanyang kurba maging maumbok niyang pang-upo. Nagising naman ang diwa ni Mateo nang makitang ikiling ng senyorita ang kanyang ulo. Where is the new gardener? Ani Bianca, ang senyorita ng mansyon. Senyorita si Mateo po, ang bagong gardener na hinire ko. Saad ng mayordoma at tinawag si Mateo.
Kaya kahit ayaw niya pa magpakita, ay sumunod na lamang siya. Magandang araw po. Kinakabahan at magalang na sabi ni Mateo. Hinagod ng tingin ni Bianca si Mateo mula ulo hanggang paa bago ito matamis na ngumiti. You did a good job. Komplimento niya. You can also drop the formalities. You can be casual to me like the others. Mukha namang nasa parehong edad lang tayo. Anya sa mababang tinig bago siya bumuntong hininga. Magpapahinga na ako, manang. Medyo pagod pa ako eh. Paalam niya bago lisanin ng lahat. Napabuga ng hangin ng lahat na animoy kanina pa nagpipigil ng hininga. Sinundan ng tingin ni Mateo ang senyorita hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. At gaya ng sinabi ng mayordoma ay nagsibalikan na sila sa kani-kanilang mga trabaho. Si Anya naman ay tinukso-tukso ng iba sapagkat hindi pa rin bumibigay si Mateo sa kanya. Si Mateo naman ay nakikitawa lamang. Hindi talaga siya bibigay sapagkat nasa isip niya ang bilin ng ama. Nasaan palang mga magulang ni Senyorita Bianca? Siya lang talagang nakatira rito sa kanilang mansyon? Kuryosong tanong ni Mateo habang nasa kalagitnaan sila ng pagkikwentuhan. Nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Senyorita. Nakakaawa nga si Senyorita. Dahil sa isang taon, isang linggo lang ang mga magulang niya kung magbakasyon dito. Tuwing Pasko nga at Bagong Taon, nasa kwarto lang ang senyorita o hindi kaya't nasa opisina niya at nagtatrabaho. Kahit na maarte at suplada yan si senyorita, nakakaawa pa rin tuwing na maiisip kung wala siyang magulang na nakakasama. Ang pangit rin palang maging mayaman, no? Si Anya na hindi pa rin umaalis sa tabi ni Mateo. Oo rin, gaya ko. Hindi man ako laki sa yaman. Pero masaya naman ako dahil nariyan ang mga magulang ko. Minsan talaga, iba-iba ang uri ng yaman na mayroon ng tao. Wika niyang sinang-ayunan naman ni Anya. Sa araw na naroon sa mansyon ng senyorita ay palagian itong bumibisita sa hardin. Madalas ay nagbabasa ito ng libro habang nasa lilim ng mga puno. Habang si Mateo ay may sarili ring buhay na nag-aasikaso ng mga halaman. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng maliit na pag-uusap ang dalawa. Gaya na lamang ngayon. Pagbubukid lang ang trabaho at hanap buhay namin sa probinsya. Minsan ay hindi kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero kahit papano ay masaya naman kami dahil kumpleto kaming pamilya. Kwento ni Mateo habang abala siyang inililipat ang mga bagong tubong halaman. Marahang napalunok si Bianca dahil sa kanyang narinig. Mapait siyang napangiti dahil sa kaunting inggit na naramdaman. Mabuti naman kung ganun. Dadagdagan ko ang sahod mo para mas malaki ang maipadala mo sa mga magulang mo. Mabait na sabi ni Bianca bago tumayo at umalis ng hardin. Naikiling ni Mateo ang kanyang ulo matapos mapanood ang pag-alis ng senyorita. Hindi niya alam ngunit pakiramdam niya ay nag-iba ang timpla ng mood nito matapos niyang sumagot. Napabuntong hininga na lang si Mateo at tinapos na ang ginagawa. Bago lumabas ng hardin ay natanaw ni Mateo ang mga bulaklak ng chrysanthemum. Mature na iyon at pwede nang pitasin. Sumagi naman sa isip ni Mateo ang silid opisina ng senyorita na may mabigat na aura. Kaya nang makaisip ng ideya ay agad na namitas si Mateo ng mga bulaklak. Nang makahanap ng paso ay agad ninayos ni Mateo ang bulaklak ng chrysanthemum doon at saka ito pumaroon sa silid opisina ng senyorita. Ngunit hindi pa man nakakapasok si Mateo ay narinig na niya ang mabigat na paghikbi ng senyorita mula sa loob. It's just a one deal, Mom. Isang deal lang naman ang hindi ko naisara. Bakit galit na kayo? Hindi naman mababangrap ang kumpanya dahil lang sa isang deal na hindi ko nagawa. Pagod na Anya sa kanyang ina. I'm tired, Mom. Kinabukasan ay hindi lumabas ang senyorita sa kanyang silid. Ayon sa mayordoma ay may sakit ito. Si Mateo naman ay nakatulala sa hardin habang nanunumbalik sa kanyang isipan ang narinig kagabi. Nang ilibot niya ang kanyang paningin sa hardin ay may natanto siya. Ang hardin na paborito ng senyorita ay puno ng mga bulaklak na mayroong mga malulungkot na istorya. Dahil doon may naisip siya.
Sa sumunod na araw, nang makitang maayos na ang senyorita ay nilapitan niya ito. Senyorita, may gusto po sana akong sabihin. Ani Mateo. Ano yun, Mateo? Pakibilisan lang at may ginagawa pa ako. Saad ni Bianca sa supladang tinig. Aayain ko lang po sana kayo. Baka nais niyo pong mamili ng bagong uri ng mga bulaklak na pwede nating idagdag sa hardin ninyo. Suhestyon ni Mateo. Napaangatang tingin ni Bianca kay Mateo bago tignan ng isang maliit na notebook. Sige, sang-ayon nito. Ngayon na, this is only my free time. Anya at agad na tumayo sabay kuha sa kanyang bag. Dahil marunong naman magmaneho si Mateo, ay siya na ang pinagmaneho ni Bianca. Habang nasa biyahe sila ay casual lamang silang nag-uusap hanggang sa makarating sila sa flower shop na madalas ay bilihan ni Bianca. At agad naman siyang inusisa ng manager dahil sa kasama niyang lalaki. Kahit pa sabihin niyang hindi niya nobyo si Mateo, ay hindi naniniwala ang manager. Patuloy ito sa pagtukso sa kanya, kung kaya ay hindi niya napigilang titigan si Mateo na abala sa pamimili ng mga bulaklak. Napalunok si Bianca at agad na nag-iwas ng tingin matapos maramdaman ang pag-iinit ng kanyang pisngi matapos niyang aminin sa kanyang sarili na gwapo at matipuno si Mateo. Lalo siyang nakaramdam ng pamumula nang hindi sinasadyang magdikit ang kanilang kamay ni Mateo. Matapos nilang aksidenteng mahawakan ng isang flower pot. Kaya naman sa biyahe ay tahimik silang dalawa. Anong ginagawa mo sa akin, Mateo? Tanong ni Bianca habang nasa tapat ng kanyang bintana at nakatanaw kay Mateo na nasa hardin. Inaamoy-amoy niya ang bagong harvest na rose flower na siyang iniwan ni Mateo sa kanyang opisina. Mas maliwalas ng hardin mo ngayon, senyorita. Ani Mateo matapos niyang muling ayusin ang hardin. Sa pagkakataong ito, makukulay na bulaklak ng marigold, lavender, sunflower, gardenia at iba pang bulaklak ang makikita sa loob ng hardin. They all means happiness and love. Ani Bianca na ikinagulat ni Mateo. Marahang humarap ang dalaga sa kanya at matamis siyang ginawaran ng ngiti. I think I like you, Mateo. Ang mabilis na pag-amin ni Bianca sa kanya. Matapos ang pag-amin ni Bianca ay umiwas si Mateo. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang bilin ng kanyang ama. Idagdag pa ang katotohanang sinabi ni Anya. Ang katotohanang malayo ang agwat ng estado ng buhay nila ni Bianca. Kaya naman imbis na paunlakan ang pag-ibig na inaalay ni Bianca, ay tumakbo si Mateo palayo. Ngunit si Bianca ay nanatiling desidido. Matapos ang ilang araw na pag-iwas ni Mateo ay puno na ang pasensya ni Bianca. Wala pang lalaki ang tumanggi sa kanya. At bilang laki sa yaman, sanay si Bianca na makuha lahat ng gusto niya. Kaya naman ay hindi papayag si Bianca na hindi makuha ang pag-ibig ni Mateo. Nang sumapit ang gabi, pinatawag ni Bianca si Mateo sa kanyang silid upang kausapin. Mateo, napansin ko lang, sobrang galing mo talagang mag-alaga ng mga halaman. Bakit kung sa akin mo rin ipamalas ang galing mo sa pag-aalaga? Napakurap-kurap si Mateo dahil sa prangkang sinabi ng senyorita. Pasensya na po, senyorita. Halaman lang po ang nasa kontrata ko. Pasimpleng pagtanggi niya. Hindi lang halaman ang gusto kong alagaan mo, Mateo. I want you to take care of me too. Sige po, senyorita. Aalagaan kita bilang amo. Sagot ni Mateo na ikinainis ng dalaga. Mukhang hindi ka bibigay sa maayos na usapan. Bulong ni Bianca bago tumayo sa harap ni Mateo at walang ano-anong hinubadang suot niyang roba. Napatiimbagang si Mateo sabay iwas ng tingin. Aalis na po ako, senyorita. Humarang si Bianca sa pinto at ayaw paalisin si Mateo. Alam mo ba, Mateo, na maraming nagkakagusto sa akin. Pero ikaw lang hindi nagpapakita ng interes. Ayaw mo ba talaga ako? O ayaw mo lang magpatukso? Nanatiling nakatingin sa malayo si Mateo. Trabaho po ang pinunta ko rito, senyorita. But I'm already offering myself to you. Sikmat ni Bianca sa impit na sigaw.
Tagadilig ng halaman ang trabaho ko, senyorita. Hindi tagadilig ng amo. Pagbalik ni Mateo sa kanyang silid ay agad niyang pinunasan ang kanyang pawis. Nilunod niya ang kanyang sarili sa malamig na shower upang mapawi ang init na kanyang nararamdaman. Ngunit habang nasa ilalim ng tubig ay nanumbalik sa kanyang isipan ang imahe ni Bianca na halos wala ng saplot. Maging sa pagtulog ay iyon ang pabalik-balik na alaala sa kanya. Naglalaro sa kanyang isipan ang pagnanasa na mahagkanang dalaga at maramdaman sa kanyang palad ang mayayaman nitong dibdib. Mariin siyang napapikit ng maramdaman ang paninigas ng sensitibong parte ng katawan niya. Marahas siyang napabuga ng hangin at naupo sa gilid ng kama. Huwag kang bibigay, Mateo. Bulong niya sa kanyang sarili. Dahil alam niyang sa oras na maulit pa ang ganong tagpo, ay bibigay na siya. Sapagkat lalaki lang siya at natutokso rin. Napabalikwas ng tayo si Mateo nang marinig ang katok sa kanyang kwarto. Agad niya itong binuksan at bumungad sa kanyang magandang muka ng amo. Hindi pa siya nakakapagsalita, ay inanyayahan na ni Bianca ang sarili na pumasok sa silid nito. Ano pong ginagawa niyo dito, senyorita? Baka po may makakita sa inyo. Kinakabahang tanong ni Mateo. Wala akong pakialam. Sagot ni Bianca na ang titig ay nakakapaso. I will have you tonight, Mateo. Anya at mabilis na sinunggaban ng halik si Mateo. Mabilis na nawala sa isip ni Mateo ang bilin ng kanyang ama nang maramdaman na niya ang malambot na labi ni Bianca. Kumapit si Bianca sa leeg ni Mateo nang marahan siyang hapitin palapit ng binata. Malalim na ang gabi at ganon na rin ang lalim ng halik na pinagsasaluhan ng dalawa. Marahang humaplos ang malalaking kamay ni Mateo sa binti ni Bianca. Naglalakbay na iyon patungo sa tiyan ng dalaga nang makarinig sila ng isang katok. Mateo, gising ka pa ba? Tanong ni Anya mula sa labas. Agad na bumitaw si Mateo sa kanilang mainit na tagpo. Agad siyang napalayo sa dalaga na animoy napapaso ito. Mali ito, senyorita. Maling-mali. Dagdag niya at marahas na iginiya si Bianca para itago. O Anya, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mateo matapos buksan ang pinto. Samahan mo naman ako kumain. Hindi kasi ako nakasabay kumain sa inyo kanina eh. Wala tuloy akong kasabay. Sabi ni Anya at ngumuso pa. Walang pag-aalinlangang tumango si Mateo. Sige, tara. Sabay naman silang umalis sa kwarto at bumaba sa may kusina. Nainis naman si Bianca nang makitang pumayag ang binata. Naiinis tuloy siyang umalis sa pagkakatago at lumabas ng kwarto. Nakita niya pang masayang kumakain ng dalawa. Tila ba natauhan si Bianca dahil sa nangyari. Hindi siya makapaniwalang mabilis siyang ipinagpalit ni Mateo para lamang masamahan si Anya. Sa sumunod na araw ay agad na nanibago si Mateo dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng senyorita. Aminado si Mateo na sa nakalipas na mga buwan ay nasanay na siya sa presensya nito. Gaya nga ng sabi ng mayordoma ay palagian itong nasa hardin. Kaya naman ay naging madali para sa kanilang dalawa ni Mateo na magkahulian ng loob. Ngunit sa hindi inaasahan ni Mateo ay mauuwi iyon sa isang pangyayaring hindi dapat mangyari. Manang, hindi pa rin po pagising si senyorita? Tanong ni Mateo. Hindi pa kasi nakitang bumaba ang dalaga. Umalis na siya. Nakapangbihis kung kahit siguradong may lakad siya. Iyon nga lang ay hindi nagsabi kung saan siya pupunta. Sagot ng mayordoma sa kanya. Ganun po ba? Sige po. Salamat po, Manang. Anya at nagtungo na sa hardin. Habang nasa hardin, abala si Mateo na nag-aasikaso ng mga bagong halaman ay nasa isip niya si Bianca at ang dahilan kung bakit ito biglang umalis ng walang paalam. Lumingon siya sa paligid at nakita niyang papalapit si Anya. May dalang baso ng malamig na juice. Hindi alam ni Mateo kung ginugutom lang ba siya ni Anya, pero sa nakalipas na buwan ay humupa naman na ang pagpapapansin nito sa kanya. Bagkus ay tila naging magkaibigan pa nga sila dahil kapwa sila galing probinsya at malayo sa kanika nilang pamilya. Mateo, para sa'yo.
Sabay abot ni Anya ng juice. Salamat, Anya. Sagot ni Mateo sabay kuha ng baso. May sinabi ba si senyorita kung saan siya pupunta? Masama ang ipinukul na tingin ni Anya matapos ang tanong ni Mateo. Sira ulo ka ba, Mateo? Kung kay Mana nga hindi nagpaalam, sa akin pa kaya? Sarkastiko niyang sagot. Bakit? Namimiss mo ba siya? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa kanya. Dahil walang nakakalam kung saan siya pumunta. Sagot ni Mateo. Pilit iniiwasan ang matanglawin na tingin ni Anya. Nang matanaw ni Mateo ang nag-iisang mature na bulaklak ng yellow rose, ay pinitas niya iyon at walang mali siyang ibinigay kay Anya. Walang mali siya rin iyong tinanggap ni Anya dahil matagal na rin niyang tanggap na hindi niya maaakit si Mateo. Ang hindi alam ng dalawa ay nasaksihan iyon ni Bianca. Matapos makita ang tagpong iyon ay tuluyan nang umalis si Bianca nang wala muling paalam. Hindi na bata si Senyorita Mateo. Paalala ni Anya. At bakit ka nag-aalala? Si Manang nga ay walang komento. Makabuluhang sabi ni Anya na nagpatikom ng bibig ni Mateo. Samantala si Bianca naman ay ilang linggo nang nasa isang beach resort na madalas nilang puntahan noong bata pa siya. Nais niyang mapag-isa at pakalmahin ang isipan. Sa ganitong pagkakataon ay sa hardin ang puntahan niya, ngunit ang nakita niya sa kanyang hardin ay maglalaro lamang sa alaala niya. Kaya naman ay pinili na lang niyang payapang dagat. Ang dagat na kasing lalim ng nararamdaman niya para kay Mateo. Sa pagdaon ng alon sa buhanginan na kanyang kinauupuan, ay nanumbalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Mateo. Mariin siyang napapikit at unti-unting napaluha. Hindi niya matanggap sa sarili na hindi niya makuha ang pag-ibig ni Mateo. Hindi niya matanggap na mas pinili nito si Anya kaysa sa kanya. At lalong hindi niya matanggap ang agwat ng estado ng buhay nila na siyang rason ni Mateo kung bakit hindi nito magawang tanggapin ang pag-ibig niya. Napabuntong hininga si Bianca at napagtantong hindi na niya magagawang tibagin ng isang taong may prinsipyo gaya ni Mateo sapagkat ang pangarap niya para sa kanyang magulang ay kasing lawak ng dagat. Tumayo si Bianca nang sa wakas ay makapagpasa na siya. Alam niyang hindi kailanman magiging tama na pilitin niyang isang tao na gustuhin siya. Senyorita, si Manang nang makitang pagpasok ni Bianca sa loob ng mansyon. Ayos ka lang ba? Bakit ngayon ka lang? Ngumiti ng tipid si Bianca at agad na napansin iyon ng mayordoma. Tila ba nagbabalik ito sa dating ugali niya. Trabaho lang, Manang. Tipid ding sagot ni Bianca. Gaya ni Manang ay nakisilip din ang lahat sa pagdating ng senyorita na kanilang hinihintay. Ngunit pinasadahan lamang sila ng tingin ni Bianca bago tumungo sa kanyang silid. Naku! Mukhang tumubulit ang sungay ng senyorita. Komento ni Anya. Anya, sikmat ni Manang sa kanya. Iyang dila mo. Masyadong matabil. Nang makarating sa kanyang silid ay hindi nakaligtas sa paningin ni Bianca ang maliit na vase na nasa kanyang bedside table. Mayroong 3 pirasong tangkay ng marigold ang naroon. Imbis na bigyang pansin ay binaliwala lamang iyon ni Bianca. Sa sumunod ngang araw ay naramdaman na ng mga nasa mansyon ang panunumbalik ng senyoritang kanilang nakagisnan. Bakit yan nandyan? Masungit niyang tanong nang makitang isang malaking antique vase sa gilid. Ilagay mo doon! Utos niya at natapos ang araw sa sunod-sunod na mga utos ni Bianca. Ano kaya ang nakain ng senyorita at nag-work from home siya? Si Anya na hinihilot ang kanyang braso dahil sa sunod-sunod na utos ni Bianca. Baka gusto niya lang manatili sa mansyon. Ilang linggo rin siyang hindi umuwi eh. Sagot naman ni Mateo na nagbubungkal dahil nais ni Bianca na magkaroon ng dwarf bamboo sa kanyang hardin. Pero may iba tayo. Ani-anya na patuloy sa paghilot sa kanyang balikat. Anong nangyari sa inyo? Parang hindi na kayo nagpapansinan ah. Parang di kayo close dati. O season ito. Teka, muling Anya, hindi ba... Ha? Baka ikaw ang dahilan kaya naging dragon na naman siya. Tunog na ninisi na Ani-anya. Eksaktong tapos na si Mateo sa kanyang ginagawa nang sabihin iyon ni Anya, kaya naman ay agad niyang dinaluhan ng dalaga at tinulungan ito sa paghilot sa kanyang balikat na umani ng nasasaktang ungol mula kay Anya. Wala ba kayong trabaho na dapat gawin? Hindi oras ng landian.
Masungit na ani Bianca mula sa likuran ng dalawa. Senyorita, Pahabol na tawag ni Mateo, ngunit hindi na siya pinansin ni Bianca. Patuloy na lumipas ang araw at hindi pa rin kinikibo ni Bianca si Mateo gaya ng dati. Masyado itong pormat sa tuwing magkaharap sila. At ang ganong pakikitungo ni Bianca ay hindi na matiis ni Mateo. Kinugulo ng pinagsaluhan nilang halik ang kanyang isipan. Kaya naman ay nagpasya na si Mateo na kausapin ang senyorita. senyorita, kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ni Mateo nang makita si Bianca na may mga bitbit na makakapal na papeles. Hindi na. Kaya ko na to. Walang emosyon na sagot ni Bianca. Pinanood ni Mateo ang senyorita sa pag-akyat hanggang tuluyan na itong naglaho sa kanyang paningin. Marahas na napabuntong hininga si Mateo bago tumungo sa hardin. Nang sumapit ang gabi at tahimik na ang mansyon, ay maingay naman ang isip ni Mateo dahil sa pakikitungo ng senyorita sa kanya. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita ang pagpasok ni Bianca sa kanyang silid opisina. At tila ba nagayuma si Mateo dahil kusa na lamang humakbang ang kanyang paa pasunod sa senyorita. Sa kalagitnaan ng pagayos ni Bianca ng mga dokumento ay bigla siyang tinawag ni Mateo. Nagulat si Bianca sa pagpasok ni Mateo pero mas nangibabaw ang pagkasabik niya sa kanyang puso. Senyorita, may isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Saad ni Mateo. Pwede bang maging casual sa pakikipag-usap sa'yo ngayon? Tumango si Bianca at tumingin kay Mateo. Ano ba yon, Mateo? May problema ba? Tanong ni Bianca na nagmamaang-maangan. Ikaw, Bianca. Anong problema? Parang iba na ang kilos mo ngayon. Hindi mo na ako kinakausap katulad ng dati. May nagawa ba akong mali? May nagawa ba ako, Bianca? Tuloy-tuloy na ani Mateo. Kakaiba ang naging dulot ng pagsambit ni Mateo sa kanyang pangalan dahil agad na pinangilidan ng luha si Bianca. Hindi rin biro ang pagtitiis niya sa nakalipas na buwan. Mateo, alam mo ba kung gaano kakatanga? Prangkang saad ni Bianca na ikinalaglag ng panga ni Mateo. Hindi mo ba alam kung gaano mo ako nasaktan at patuloy na nasasaktan? Marahang napalunok si Mateo dahil sa narinig mula kay Bianca. Nanikip ang kanyang dibdib nang makita ang magkahalong sakit at galit sa kanyang mga mata kahit padim lang ang ilaw sa loob ng opisina. Senyorita, pasensya na kung nasaktan kita. Hindi ko naman intensyon nasaktan ka sa kahit anong paraan. Marahang napatawa si Bianca. Pagkatapos ng lahat ng nasaksihan ko? Huwag mo na akong paikutin pa, Mateo. Saad ni Bianca na puno ng pait ang tinig. Ako na ang magsasabi ng totoo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Ano bang wala sa akin, ha? Hindi naman ako magiging sagabal sa pangarap mo para sa pamilya mo eh. Bianca. Tawag ni Mateo sa kanya at natantong tila may tama ng alak si Bianca. Mula naman sa gilid ay natanaw niya ang isang mamahaling alak na naroon. Lasing ka na, senyorita. Umiling nang umiling si Bianca. Naglalasing ako dahil gusto na kitang kalimutan. Ayoko nang ipilit ang sarili ko sa'yo. Pahayag ni Bianca tuluyang nilagok ang alak na nasa basong hawak niya. Pero umamin ka nga, kaya ba ayaw mo sa akin ay dahil sa pangarap mo o dahil may iba kang gusto? Kaya ba ayaw mo sa akin kasi kayo na ni Anya? May kirot na tanong ni Bianca. Napakamot naman ng sentido si Mateo dahil sa tanong ng dalaga. Hindi. Wala kaming relasyon ni Anya. At wala rin akong gusto sa kanya. Kung ganun, bakit iniwan mo ako sa kwarto mo at sumama ka sa kanya ng gabing yun? Bakit binibigyan mo siya ng bulaklak gaya ng pagbibigay mo sa akin? Bakit inaalagaan mo siya at minamasahe pa? Bakit palagi kayong magkausap at magkasama? Sunod-sunod na tanong ni Bianca at mahihimigan doon ng labis na pagsiselos. Walang mali siyang mga iyon, senyorita. Matagal na kami nagkalinawan ni Anya. Matagal ko nang sinabi sa kanya na malabong magkarelasyon kami. At malabong magustuhan ko siya. Sa kanyang narinig ay tila pinagbuksan ng pagkakataon si Bianca. Dahan-dahan niyang hinakbang ang pagitan nila ni Mateo. Pwede bang bago ko tuluyang kalimutan ang pagkagusto ko sa iyo ay muli kong maranasan ang tamis ng halik mo? Si Bianca tuluyang isinara ang espasyo sa pagitan nila ni Mateo. Matunog ang naging paglunok ni Mateo. Bianca. Wika ni Mateo at akmang hahakbang,
nang mabilis na kumapit si Bianca sa mga matitipuno niyang braso. Kiss me, Mateo. Kiss me. Nakakalasing na bulong ni Bianca. Marahang pumunta sa batok ni Mateo ang mga kamay ni Bianca upang doon kumapit nang tuluyan na niyang madampian ang labi ni Mateo. Nanatiling parang bato si Mateo, ngunit kalaunay tuluyan nang nalusaw ni Bianca ang batong si Mateo. Mariin niyang hinapit si Bianca habang lumalalim ang kanilang halik. Walang sinabi ang mamahaling alak na kanina ay iniinom ni Bianca dahil mas nakakalasing ang tama ng halik ni Mateo. Mateo. Bulong ni Bianca nang maihiga na siya ni Mateo sa isang sofa na naroon sa opisina. Pigilan mo ako, Bianca. Pigilan mo ako dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Sambit ni Mateo. Ngunit imbis na pigilan si Mateo, ay lalo lamang sinunggaban ni Bianca ang apoy. Muli niyang inabot ang labi ni Mateo na ngayon ay nasa kanyang ibabaw na. Habang si Mateo naman ay eksperto ng nahubadang manipis na roba ni Bianca. Nagsimula ng paglalakbay ng palad ni Mateo mula sa binti ng dalaga, paakyat sa kanyang kurbadang baywang, hanggang marating nito ang mayayamang dibdib ni Bianca. Sa pagkakataong iyon ay lalong napatunayan ni Bianca ang galing ni Mateo dahil hindi lamang sa pataba ng lupa ito magaling maglamas kundi maging sa kanyang dibdib din. At tunay ngang naging hardinero na si Mateo sapagkat hindi lamang ang mga bulaklak sa hardin ni Bianca ang kanyang diniligan kundi maging si Bianca rin. Para kay Bianca, iyon na ang pinaka hindi niya makakalimutang tagpo sa tanang buhay niya. Madilim pa ang paligid ay nagising na ang dalawa sa tabi ng isa't isa. Matamis ng ngiti ang unang iginawad ni Bianca kay Mateo at ganun din ang huli. Good morning. Bati niya kay Mateo. Magandang umaga, aking senyorita. Sagot ni Mateo na may halong kaba. Agad na napansin ni Bianca ang gumuhit na kaba sa mukha ni Mateo, kaya ay agad niya iyong pinuna. Sasabihin mo na naman bang mali ang nangyari kagabi? May diin sa tinig ni Bianca. Umiling naman si Mateo bilang unang tugon. Pero, nag-aalala ako. Paano kung malaman ng mga magulang mo? Hindi naman sa lingid sa kaalaman ko na hindi ka pa pwedeng magkanobyo kahit nasa legal ka ng edad. Dahil ikaw lang nag-iisang tagapagmana. Napairap si Bianca dahil totoo naman iyon. Anong gusto mo? Kalimutan na lang natin ang nangyari? Mateo, damang-dama ko ang nararamdaman mo kagabi. Tanda ko pang bawat salitang binitawan mo bilang pag-amin, habang inaangkin mo ako. Hindi ko naman itinatanggi yun, Bianca. Ikaw ang iniisip ko. Paano kung malaman nila? Baka muli kang ipadala sa ibang bansa. Anito na nalaman niya mula kay Manang. Napatiimbagang si Bianca ng may mapagtanto. Hindi lang siyang mapaparusahan sa oras na malaman ng kanyang magulang ang relasyon niya kay Mateo. Si Mateo na kanyang hardinero. Then let's keep this as a secret. Solusyon ni Bianca sa kanilang problema. Marahang pinisil ni Mateo ang kamay ni Bianca. Nagpapasalamat siya at nakuha nito ang kanyang punto. Kailangan pa niya ang kanyang trabaho dahil kailangan pa niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw ay patago ang kanilang pagsasama. Madalas ay sa kalagitnaan ng gabi sila nagtatagpo. Minsan naman ay naroon sila sa hardin sa may suyok at nagkukulitan. Ganoon ang naging tagpo nila sa paglipas ng araw. Isang araw ay inutusan ni Bianca ang mayordoma na magpalengke kasama si Anya at ang dalawang driver. Walang ibang tao sa mansyon kundi sila lamang dalawa ni Mateo dahil ang guard naman ay madalas na nasa guardhouse na ilang metro din ang layo sa mansyon. Ngayong solo nila ang mansyon ay wala silang ibang ginawa kundi ang maglambingan. Nagtatawanan sila habang nagluluto ng kanilang sariling almusal. Habang nakaharap sa kanyang niluluto si Mateo, ay masuyong yumakap mula sa likod si Bianca. You make everything feel better, Mateo. Bulong niya sa binata. Ganyan rin ang nararamdaman ko, aking senyorita. Sagot ni Mateo at nilingon si Bianca at hinalikan siya ng banayad sa noo. Mas lalo kang gumaganda sa bawat gising mo sa umaga. Talaga? Baka binobola mo lang ako Sagot naman ni Bianca sa komplimento ni Mateo. Hindi Ang ganda kaya ng nobya ko. Nobya lang? Ang ganda ng mapapangasawa ko.
Muling wika ni Mateo bago agawan ng halik si Bianca. Nang dumating ang tao sa mansyon ay nagbalik na ang dalawa sa kanilang akto bilang mag-amo. Inabala ni Bianca ang kanyang sarili sa opisina at ganoon din si Mateo sa hardin. Nang sumapit ang gabi matapos ang hapunan at ang lahat ay tahimik na sa kani-kanilang silid, ay umakyat naman ang dalawa sa rooftop ng mansyon. Mahigpit ang yakap ni Mateo kay Bianca habang nakahiga sila at pinagmamasdan ng mga bituin. Alam mo, matagal ko ng pangarap ito. Bulong ni Bianca habang nakatingin sa mga bituin, yung magkaroon ng kasama sa ganitong pagkakataon. Parang nasa pelikula lang tayo. Magiliw niyang ani. Mas maganda pa nga ito kaysa sa pelikula. Masarap pala sa pakiramdam pag ikaw na yung nakakaranas. Sagot naman ni Mateo. Tahimik nilang pinagmasdan ng kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi lubos sa kalain ni Mateo na magagawa niyang makaabot ng isang uri ng bituin sa katauhan ni Bianca. Lumipas pa ang araw, linggo at buwan ay nagpatuloy lamang sa kanilang sikretong relasyon sina Mateo at Bianca. Isang umaga ay nagpatulong si Anya sa paghahanda ng almusal kay Mateo dahil masama ang pakiramdam ng mayordoma. Casual pa rin sila gaya ng dati, ngunit hindi lingid sa kaalaman ni Anya ang paunti-unting pagdistansya ni Mateo. Nabawasan ang pakikitungo nito sa kanya at madalas tuwing nariyan ng senyorita ay mailap si Mateo sa kanya. Pinaunlakan ni Mateo ang pabor ni Anya dahil alam niyang maagang umalis ang senyorita, gaya ng sinabi nito sa kanya noong nakaraang gabi. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi pala nakaalis ng maaga ang senyorita sa mansyon. Sapat na ba ang ipon mo para bumalik sa probinsya, Mateo? Makahulog ang tanong ni Anya na hindi naintindihan ni Mateo. Namimiss mo na siguro ang probinsya at gusto mo nang umuwi, no? Dagdag pa nito. Hindi kita maintindihan, Anya. Sagot naman ni Mateo sa kanya na nagsasalin ng ulam. Nasilip ni Anya ang pagbaba ni Bianca, kung kaya't mabilis niyang inayos ang kanyang anggulo. Sumandal siya sa kitchen island at inilapit ang sarili kay Mateo na abala sa ginagawa. Ang kanilang posisyon ay hindi maganda sa paningin ni Bianca at tuluyang nasira ang araw ni Bianca sa sumunod na nangyari. Natapon tuloy! Sa ulam ang tingin, hindi sa dibdib ko, Mateo. Biro ni Anya sabay tapik sa matitipunong dibdib ni Mateo. Good morning. Malamig ang tinig na bati ni Bianca na siya namang gumulat kay Mateo. Senyorita. Mabilis na agap ni Mateo. Magandang umaga, senyorita. Bati ni Anya na dinilaan pa ang daliri dahil sa natapon na ulam. Masama ang tingin na ipinukol ni Bianca kay Mateo. Hindi na ako mag-aalmusal dito. Kailangan ko maaga. Anya at tinalikuran na ang dalawa. At dahil sa tagpong iyon ay ilang araw ding nanuyo si Mateo kay Bianca, ngunit matigas ang dalaga. Kaya naman ay gagamitin na ni Mateo ang huling alas niya. Isang umaga, habang nasa hardin silang dalawa, kung saan si Bianca ay abala sa kanyang cellphone habang nagkakape, ay itinimbre na ni Mateo ang kanyang alas. Aking senyorita, may sasabihin ako sa'yo. Panimula ni Mateo nang nakangiti. Ano yun? Simpleng tanong ni Bianca. Ipapakilala na kita sa mga magulang ko sa probinsya. Matagal ko nang iniisip to. At sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Saad ni Mateo na nagpangiti kay Bianca. Saad ni Mateo na nagpangiti kay Bianca. Talaga? Kailan tayo pupunta? Bukas na bukas din kung pwede ka na. Sagot ni Mateo na malapad ang ngiti dahil nasuyo na niya ang kanyang senyorita. Kinabukasan ay pinaalam ni Bianca na si Mateo ang magdadrive sa kanya. Ginawa niyang alibay ang business trip niya sa probinsya at si Mateo ang magmamaneho. Nang sa ganon ay makabisita ito sa kanila. Hindi maitago ni Bianca ang kanyang kasabikan habang nasa biyahe sila patungo sa probinsya. Hindi naman sa ignorante siya sa tanawin ng lugar. Ngunit bibihira lamang siyang makapunta sa probinsya, kaya ay namamangha siya sa mga naturalistic view ng lugar. Dumaan sila sa mga malalawak na taniman at ang mga kabundukan hanggang sa marating nila ang simpleng bahay ng pamilya ni Mateo. Nay! Tay! Nandito na po kami! Masayang tawag ni Mateo habang papasok sila sa bakuran. Lumabas ang mga magulang ni Mateo at agad silang sinalubong ng ngiti. Mateo anak! Salubong ng ina ni Mateo sabay yakap sa kanya. Ang tagal mong nawala anak. Anya doon napansin ang kasama ni Mateo. Oh, sino naman ang magandang kasama mo anak? Nay! Tay! Ito po si Bianca.
Siya po ang nobya ko, Bianca. Ito ang mga magulang ko. Pakilala ni Mateo kay Bianca at ganoon din sa mga magulang niya. Mariing katahimikan ang namayani sa pagitan nila habang malapad ang ngiti ni Bianca, ngunit hindi naman maipaliwanag ang emosyon sa mukha ng magulang ni Mateo. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Bianca at nagmano sa kanila. Magandang umaga rin, iha. Balikbati ng ina ni Mateo nang makabawi na ito sa pagkakatulala. Tuloy kayo. Magpahinga muna kayo sa sala. Saad naman ng ama ni Mateo. Payapa ang naging almusal nila at matapos niyon ay nagpasya si Mateo na ipasyal ang nobya. Ipinakita ni Mateo kay Bianca ang kanilang maliit na sakahan at mga alagang hayop. Kitang-kita ang kasiyahan ni Bianca habang tinuturuan siya ni Mateo kung paano magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Malayong malayo si Bianca sa sinasabi nilang maarte dahil walang pandidiri at nag-i-enjoy lang ang dalaga. Alam mo, Mateo, masaya pala dito sa probinsya. Tahimik at simple ang buhay. Sabi ni Bianca habang pinagmamasdan ng malawak na taniman. Oo, dito ako lumaki. Mahirap ang buhay dito pero kaya naman kahit papano. Kaya mo ba sa gaytong buhay? Tanong ni Mateo at sumulyap kay Bianca. Kaya. Matatag na ani ni Bianca. Kasama naman kita eh. Mariing sagot ni Bianca at masuyong ngiti naman ang iginawad ni Mateo sa kanya. Kinagabihan ay mariin ang naging pag-uusap ni Mateo at ng kanyang mga magulang. Hindi ito ang pangako ni Mateo, ngunit narito na siya sa sitwasyon. Pinanindigan niyang mahal niya si Bianca kahit pa ito ay amo niya. Hindi ka ba masasaktan sa desisyon mo, anak? Mahinang tanong ng ina ni Mateo. Suportado ka namin sa lahat ng bagay, anak. Pero aminado ka naman sa agwat ng estado ng pumuhay niyo. Hindi ba? Marahang saad ng kanyang ama. Walang naging tugon si Mateo sa tanong ng kanyang mga magulang dahil hindi rin niya alam ang isasagot sa kanila. Masuyong niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Kung makilala mo man ang magulang niya, ano man ang maging desisyon nila, huwag mong kanilimutan na nandito kami ng tatay mo, ha? Masuyong ani ng ina bago suklian ng yakap mula kay Mateo. Kinabukasan ay maagang gumising ang dalawa at naghandang bumalik pa Manila. Bago sila umalis ay nagpasalamat muna si Bianca sa mga magulang ni Mateo. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Hindi ko po makakalimutan ang mga araw na ito. Masayang pahayag ni Bianca. Sapagkat sa maiksing panahon na nakasama niyang mga magulang ni Mateo, ay nakaramdam siya ng tunay na pangangalaga ng isang magulang. Walang anuman, iha. Bumalik kayo ulit, ha? Masuyong sagot ng nanay ni Mateo. Oo nga. Lagi kang welcome dito. Kaya bumisita kayo ulit kung may oras kayo. Dagdag pa ng tatay ni Mateo. Masayang nilisan ng dalawa ang probinsya. Habang nasa biyahe pabalik sa Manila, ay hindi maitago ni Bianca ang saya. Mateo, salamat sa pagdala mo sa akin doon. Tuloy ay mas lalo kitang minahal. Saad ni Bianca at agad na humilig patungo sa gawin ni Mateo para sa isang mabilis na halik. Mas mahal kita, Bianca. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magugustuhan ka nila nanay at tatay. Magiliw na anya. Sana ay magustuhan din ako ng mga magulang mo. Kalaunay pahabol ni Mateo. Tahimik ang naging pagbuntong hininga ni Bianca bago umiti sa nobyo. Magugustuhan ka nila, Mateo. Magugustuhan ka nila dahil isa kang mabuting tao. Naniniguradong saad ni Bianca. Kadalasan ay tuwing buwan ng Disyembre ang pag-uwi ng mga magulang ni Bianca. Ngunit sa hindi inaasahang balita, ay bigla nang magiging pag-uwi nila. Eksaktong 1 linggo mula nang makabalik sila galing probinsya, ay pauwi ng mga magulang ni Bianca. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ni Bianca sa hindi malamang dahilan. Si Mateo naman ay labis-labis ang kaba dahil makikilala na niya ang mga magulang ni Bianca. Bagaman napag-usapan na nila ng nobya na ipapakilala na siya nito bilang nobyo niya, ay hindi pa rin mapigilan ni Mateo ang mapaisip at mag-alala kung magugustuhan ba siya ng magulang ni Bianca, kung gugustuhin ba nilang isang probinsyanong laki sa hirap ang nobyo ng kanilang prinsesa. Mateo, kumalma ka. Magugustuhan ka nila mommy at daddy. Sigurado ako roon. Pag-aalo ni Bianca kay Mateo na tutok ang atensyon sa pagpapaganda ng hardin. Ano bang paboritong bulaklak ng mami mo? Para maipitasan ko na siya.
Ani Mateo na bakas pa rin sa muka ang kaba, kaya inapailing na lang si Bianca. Isang munting salo-salo ang inihanda nila nang dumating ang magulang ni Bianca sa mansyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinasalo nila ang lahat ng kanilang trabahante sa hapag. Magaan naman ang atmosfera ng hapagkainan dahil sa kwentuhan. Ngunit ramdam na ramdam ni Mateo ang mabigat na titig sa kanya. Sa tuwing ililibot ang paningin ay wala naman siyang nahuhuling nakatitig sa kanya. Kay ganda nitong bulaklak. Napakaganda ng ayos. Komento ng ina ni Bianca nang makitang isang pot bouquet sa kanilang silid. Palihim na napangiti si Bianca dahil isang score na iyon ni Mateo. Nag-abala ka pa talagang mamili nito. Kalaunay dagdag ng ina niya. Hindi ko binili yan, Mom. Sagot ni Bianca. Ginawa yan ni Mateo. Proud na anya. At nang makita ang pagtaas ng kilay ng ina, ay agad niyang pinasigundahan ang sagot niya. Siya ang bagong hardinero. Ah, I see. Simpleng saad ng ina niya. Marahang napalunok si Bianca sabay hugot ng lakas ng loob. Mom, may gusto nga pala akong sabihin sa inyo ni Daddy. Wika niya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano ang sasabihin mo? Tanong ng kanyang ina matapos sagutin ni Bianca ang tawag sa kanya. I will tell you later, Mom. Kailangan ako sa opisina. Anya dahil sa isang urgent call. Maiwan ko muna kayo ni Daddy. Magpahinga muna kayo, Mom. Alam kong pagod pa kayo sa biyahe. I will be back later, okay? Nagmamadaling sabi ni Bianca bago lisanin ang silid ng ina. Mateo. Tawag ni Bianca sa nobyo nang makarating siya sa hardin. Halos hinihingal pa ito dahil tinakbo niya ang distansya ng hardin mula sa silid ng ina. I have an emergency call in the company. Imporma nito habang hinihingal. Pagbalik ko mula sa kumpanya mamaya ipapakilala na kita. Napalunok si Mateo nang maramdaman na naman ang kaba. Sige, mag-iingat ka ha. Huwag kang mag-alala. Pagod sa biyahe sina Mommy at Daddy. Panigurado ay hindi sila lilibot sa mansyon. Ani Bianca at mabilis na ginawaran ng halik si Mateo bago iwan sa hardin. Lalong napataas ang kilay ng ina ni Bianca dahil sa nakita. Napabuntong hininga ito bago sulyapan ang pot bouquet. Nang makaalis si Bianca ay agad na inabala ni Mateo ang kanyang sarili sa hardin. Wala naman nang masyadong gagawin sa hardin dahil napapanatili niya iyong malinis araw-araw. Ngunit upang may wala ang kabang nararamdaman ay kailangan niyang maging abala. Binungkal niya ang lupa mula sa mga plant box upang makahinga ang mga ugat ng halaman. Ginawa niya iyon sa lahat ng plant box na naroon kung kaya ay hindi niya naramdaman ang mapanuklaw na tingin na ipinupukol sa kanya. Maging ang pagdating ni Anya ay hindi niya rin naramdaman dahil sa pagiging abala. Mateo! Pang-ikatlong tawag ni Anya kay Mateo sabay hampas sa likod nito. Anya, bakit ka nangahampas? Gulat na tanong ni Mateo. Kanina pa kita tinatawag, Mateo. Wala ka bang naririnig? O masyadong malakas ang kabog ng dibdib mo at nabibingi ka na? Makahulog ang tanong ni Anya na animoy nakikita ang kaba ni Mateo. Hindi. Nakafocus lang kasi ako sa ginagawa ko. Sagot ni Mateo bago siya panlitan ng mata ni Anya. Mabigat ang naging pagbuntong hininga ni Anya. Kailan pa? Tanong niyang ikinakunot noon ni Mateo. Umirap naman si Anya dahil sa reaksyon ni Mateo. Kailan pa nagsimula ang relasyon niyo, senyorita? Tanong niyang nagpagulat kay Mateo. Ipinatatawag ka ng senyora at senyor. Imporma niyang halos magpaputi sa labi ni Mateo. Ngayon na? Tumango naman si Anya bilang sagot. Huwag mo kong sisisihin kung ano man ang mangyari ngayon ha. Saad ni Anya. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo, Mateo. Anya at malungkot na iniwan ng binata. Magalang ang naging pagbati ni Mateo sa mag-asawa nang makarating siya sa silid opisina ni Bianca kung saan naroon ang mga magulang nito. Malamig sa silid ngunit pinagpapawisan siya dahil sa kakaibang pakiramdam. Masyadong mabigat at mataas ang aura ng mag-asawa. Nagsusumigaw ang kanilang yaman sa uri pa lang ng pagkakaupo nila. Mateo, alam namin ang tungkol sa relasyon mo kay Bianca. Walang pakundangang sabi ng ina ni Bianca. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan at tangi ang paghigop ng ama ni Bianca sa kanyang kape ang bumasag doon. Hindi alam ni Mateo kung aamin ba siya
o mananatiling tikom ang bibig niya. Umalingaw sa kanyang isipan ang katotohanang sinabi ni Anya na para lamang sa mayaman ang mayaman at ang mahirap ay sa mahirap. Senyora, Ang tanging nasambit ni Mateo. Buo na ang kanyang loob. Ipapakita niya sa magulang ni Bianca na tunay ang pagmamahal niya para sa dalaga. mahal ko po si Senyorita Bianca. Buong puso niyang pag-amit. Ngunit imbis na matibag ay nanatiling walang emosyon ang magulang ni Bianca. Hindi ka nababagay para sa anak namin. Isa ka lang hardinero at mahirap ang pamilya mo. Saad ng ama ni Bianca, paano mo bibigyan ng magandang buhay ang anak namin kung hindi mo nga mabigyan ng magandang buhay ang magulang mo? Masakit na dagdag ng ama ni Bianca. May plano kami para kay Bianca at hindi ka kasali roon. Pero mahal na mahal ko po si Bianca. Mariing sagot ni Mateo. Hindi sapat ang pagmamahal mo. Sagot ng ama ni Bianca. May napili na kaming lalaki para sa kanya. Mas mayaman at mas magbibigay ng magandang buhay kay Bianca. Trabaho lang ang dapat na pinagtuunan mo ng pansin, Mateo. Mariing saad ng ina ni Bianca. Hindi mo na dapat pang pinasok ang buhay ng anak namin. Dagdag nito, ayusin mo ng mga gamit mo. Simula sa oras na ito ay tanggal ka na sa trabaho. Ihahatid ka ni Tonyo kaya dapat ay makaalis ka na bago pa dumating si Bianca. Tuloy-tuloy na ani ng ina ni Bianca. At huwag ka nang magpapakita pa kay Bianca kung ayaw mong mawala ang nag-iisang taniman ng inyong pamilya. Wala nang nagawa si Mateo kundi ang sundin ang utos ng mga magulang ni Bianca. Bagamat masakit sa loob niya, alam niyang kailangan niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan para sa kinabukasan ng minamahal niya. Wala rin siyang yaman na may pagmamalaki. Tama ang ama ni Bianca. Hindi sapat ang pagmamahal niya upang ipaglaban ang pag-iibigan nila. Masakit na pinanood ng mga kasamahan niyang trabahante si Mateo habang paalis ito ng mansyon. Maiksi lamang ang naging pagpapaalam niya sapagkat minamadali na siyang makaalis bago pa dumating si Bianca. Noong araw na nagtungo sila sa kanilang probinsya, ay mayroong ipinadalang tauhan ng magulang ni Bianca upang sindan sila. Kung kaya't kahit nasa ibang bansa, ay nagawa nilang malaman ang tagong relasyon ng dalawa. Patawad, Nay. Tay. Mahinang saad ni Mateo nang makauwi na siya sa kanilang munting bahay. Patawad at hindi ko na isakatuparan ang aking pangako sa inyo. Huwag mo nang alalahanin iyon, anak. Sapat naman na ang ipon natin upang kahit papano ay makapagsimula ng malit na negosyo. Pag-aalo ng ina ni Mateo. Mahirap man tanggapin, anak. Ngunit ito ang katotohanan. Minsan ay hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Makabuluhang ani ng ama ni Mateo. Dito ka na lang, anak. Walang magmamalit sa'yo rito. May pait na dagdag ng kanyang ama. Hindi na kailangan pang hanapin ni Bianca si Mateo sa mansyon. Salamat kay Anya na isiniwalat ang nangyari kahapon. Mahal ko si Mateo. Mariin niyang sambit sa harap ng kanyang magulang. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang trabaho niya. Ang mahalaga ay mahal namin ang isa't isa. Dagdag pa ni Bianca. Anak, hindi sapat ang pagmamahal sa lahat ng bagay. May plano kami para sa'yo. At hindi kasali doon si Mateo. Sagot ng kanyang ina. Umiling ng umiling si Bianca bilang hindi pagsang-ayon sa kanyang mga magulang. I never once disobey you, Mom and Dad. But this time, I'm sorry. Si Mateo? Siya at siya lang ang pakakasalan ko. Anya at iniwan ng mga magulang. Hindi nagpapigil si Bianca at agad siyang nagtungo sa probinsya upang hanapin si Mateo. Nang makarating sa harap ng kanilang bahay, ay dali-daling tinawag ni Bianca si Mateo. Bianca, bakit ka nandito? Tanong ni Mateo na halatang nag-aalala. Mahal na mahal kita, Mateo. Handa akong talikuran ng hagisnan kong pamumuhay para sa'yo. Buong puso na pahayag ni Bianca. Pero paano ang mga magulang mo? Muling tanong ni Mateo. Kung talagang mahal nila ako, susuportahan nila ako kung saan ako sasaya. Ikaw ang mahal ko, Mateo. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Madamdaming pahayag ni Bianca. Haharapin natin ito ng magkasama. Ilaban natin, Mateo. Ilaban natin. Dagdag pa niya.
Nagyakap sila ng mahigpit, puno ng pagmamahal at pag-asa. Alam nilang magiging mahirap ang kanilang laban, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Dahil ilang araw nang hindi umuwi ng mansyon si Bianca, ay nagpasya na ang kanyang magulang na sundan ito sa probinsya ni Mateo. Nang makarating sila sa munting tahanan ng pamilya ni Mateo, ay agad nilang natagpuan ang kanilang unika iha na masayang kasama ang pamilya ng nobyo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kislap ng saya. Napakalawak ng kanyang ngiti at kay sarap sa pandinig ang kanyang pagtawa. Ngunit binaliwala iyon ng mag-asawa at pinukaw ang atensyon ng masayang pamilya ni Mateo kasama si Bianca. Bianca, umuwi na tayo. Utos ng ama ni Bianca. Humigpit ang kapit ni Bianca kay Mateo. Dad, hindi na ako bata. Mahal ko si Mateo at handa akong ipaglaban ang pagmamahalan namin. Sagot ni Bianca. Sasama ka sa amin at sa ayaw at sa gusto mo. Nakahanda ng lalaking para sa'yo. Matigas na sabi ng kanyang ama, ngunit umiling lamang siya. Pabayaan niyo na kami, Dad, please. Kay Mateo ko lang naranasan ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi niyo man lang naiparanas sa akin. Puro kayo trabaho. At hindi niyo man lang naisip na may anak kayo nangungulila sa inyo. Minsan lang akong hihiling sa inyo. Please, Mom. Please, Dad. Please. Pagbigyan niyo ng pagmamahalan namin ni Mateo. Wala po akong yaman na may pagmamalaki, senyora at senyor. Pero hindi rin ako hanggang dito lang. Magsusumikap ako para sa pamilya ko. At para sa kinabukasan namin ni Bianca. Hindi ko man maibigay sa kanyang naibigay ninyo. Ngunit sisiguraduhin ko ring hindi niya mararanasan ang hirap na naranasan ko. Buong pusong pahayag ni Mateo ng may pagsusumamo. Walang batong puso sa magulang na tunay ang pagmamahal sa anak. Habang nakikitang pagluha ni Bianca at ang determinasyon sa mata ni Mateo, ay napagtanto ng dalawa na hindi nila kayang hadlangan ang tunay nilang pagmamahalan. I'm sorry for everything, anak. I'm sorry, Mateo. Paghingi ng tawad ng ina ni Bianca. Please take good care of our daughter. Dagdag niya at agad siyang niyakap ni Bianca. You have our blessing now. Pahayag ng ama ni Bianca na lalong ikinaluhan ng dalaga. Alagaan mo ang anak ko, Mateo. Please don't make her cry. Dagdag pa nito. Aalagaan at hinding-hindi ko po sasaktan si Bianca. Pangako ni Mateo sabay higpit ng hawak sa kamay ni Bianca. Matapos makilalang magulang ni Mateo, ay agad ding nagpaalam ang magulang ni Bianca upang lumuwas pabalik sa Manila. Hinayaan ng magulang ni Bianca ang kanilang anak na namnamin ng mapayapang buhay sa probinsya. Nang sumapit ang buwan ng Disyembre, sa araw ng Kapaskuhan, ay nakatanggap ng magandang regalo sina Bianca mula sa kanyang magulang. Iyon ay ang pagkakamana niya sa kanilang mga business sa Pilipinas. Habang si Mateo naman ay tuwang-tuwa na makitang tapos na ang ipinagawang coffee shop. Ang unang pundar niyang negosyo matapos niyang makaipon mula sa pagiging hardinero sa mansyon nila Bianca. Isang araw habang patungo sila sa coffee shop ay nakakita sila ng isang magandang lote na pwedeng pagtayuan ng bahay. Mahal, tignan mo yung lote oh. Parang perfect para sa ating pangarap na bahay. Bulong ni Bianca kay Mateo. Oo nga. Tanaw na tanaw ang pagsikat ng araw sa pwestong yan. Halika't mag-inquire tayo. Pag-aya ni Mateo sa asawa. Nang malaman ang presyo ay dali-dali nilang tinignan ang sariling ipon at nang malamang kaya nilang bilhin iyon ay agad na nilang binili. Sa pagsulong ng araw ay unti-unti nilang sinimulang ipatayo ang pangarap nilang bahay. Ang bahay na hindi lang simpleng tahanan, kundi magiging simbolo rin ng kanilang pagmamahalan. Nang sa wakas ay natupad na ni Mateo ang kanyang pangakong marangyang buhay para sa kanyang magulang, ay ang pangako na rin niya kay Bianca ang kanyang tinupad. Sa sumunod na taon, sa mismong loob ng hardin ni Bianca kung saan nagsimula ang lahat, ay pinakasalan niya ang kanyang hardinero. Ang hardinerong nagtanim ng pag-ibig sa kanyang puso. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and pakisubscribe na rin ang ating YouTube channel. Ito po ang Miss Tini Stories. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!